Isang kababalaghang kwento sa isang lumang boarding house. May isang lumang boarding house sa Baguio na tinatawag ng mga estudyante bilang bahay ni Aling Glo. Dito na tumira si Mara, isang freshman sa kolehiyo. Mura ang renta, malapit sa universidad, at malinis. Pero may isang silid na laging sarado, silid 206. Ay, huwag mong pansinin yan, iha, sabi ni Aling Glo noong unang araw ni Mara. Matagal nang walang tumitira riyan. Pero sa unang linggo pa lang, may naririnig na si Mara, pagtulo ng gripo, pagaspas ng kortina, at tunog ng papalapit na yabag sa may ikalawang palapag, lalo na tuwing 3:00 ng madaling araw. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Lumabas siya para alamin kung may tao sa labas ng kanyang kwarto. Doon niya nakita na ang ilaw ng silid 206 na ay bukas. Lumapit siya, sinilip sa siwang ng pinto, at may nakita siyang babaeng nakatalikod, mahaba ang buhok, nakaputi, at tila umiiyak. Baka may tumira na, tanong ni Mara kay Aling Glo kinabukasan. Ngunit nagulat siya sa sagot nito. Imposible, iha. Matagal nang walang laman yang 206 mula nang may magpakamatay dyan 10 taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, hindi na siya makatulog. Muli niyang narinig ang yabag. Muli niyang sinilip ang 206 at muling nakita ang babae. Pero ngayon, pumarap ito. Walang mukha, isang blankong laman na parang nililok sa kadiliman. Tumingin ito kay Mara. Nagsalita, kailangan ko ng kasama. Napaatras si Mara, napasigaw, at nawala ng malay. Kinaumagahan, natagpuan siya ni Aling Glo sa sahig. Ipinatawag ang pari. Pinasara ang 206. Pero huli na. Mula noon, araw-araw na lumalabas ang babae sa iba't ibang silid. May mga boarder na bigla na lang nawawala, may mga nakakakita ng sulat na, huwag niyo akong iwan, habang ang iba'y napagkakamalang nababaliw at dinadala sa mental hospital. Hanggang ngayon, bukas pa rin ang bahay ni Aling Glo. Pero wala nang pumupunta sa ikalawang palapag. At ang 206 ay palaging may liwanag sa gabi. 2 buwan matapos ang insidente ni Mara, dumating si Elian, isang transferee mula sa Iloilo. Tahimik, palaging may dalang sketchbook, at mahilig magpinta ng mga gusali at tao, kahit minsan, mga hindi niya pa nakikita. Pagdating pa lang niya sa boarding house, ramdam na niya ang kakaibang lamig ng lugar. Ngunit dahil sa mura ang renta, pinilit niyang isantabi ang pakiramdam. Na-assign siya sa room 204, 2 kwarto lang ang pagitan sa nakabukas na silid 206. Noong unang gabi pa lang niya, may narinig na siyang mahihinang katok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, walang tao. Ngunit sa dulo ng pasilyo, nakabukas muli ang room 206. Lumapit si Elian, tila hinihila ng kuryosidad. Ngunit habang papalapit siya, unti-unting bumibigat ang paligid. Tila humihina ang kanyang paghinga, at ang mga ilaw ay isa-isang kumukurap. Mula sa siwang ng pinto, may lumabas na bulong. Tulungan mo akong maalala. Nagulat si Elian at dali-daling bumalik sa kwarto. Doon niya napansin ang kanyang sketchbook na hindi niya naman nabubuksan mula nang dumating. Sa isang pahina, may guhit ng isang babaeng nakatayo sa bintana ng room 206, nakatalikod, at sa ilalim ng guhit, may nakasulat na hindi niya naaalalang isinulat. Emma 2013. Kinabukasan, kinausap ni Elian si Aling Glo. Ano po ang nangyari kay Emma? Namilog ang mata ni Aling Glo. Paano mo nalaman ang pangalan na yon? Ikinwento ni Elian ang nakita sa sketchbook. Doon lang inamin ni Aling Glo ang totoo. Si Emma ang dating boarder ng 206. Mahilig siyang mag-drawing, tulad mo. Pero nawalan siya ng katinoan. Araw-araw, umiiyak, nagkukulong. Hanggang isang araw, nakita siyang nakabitin sa kisame ng kanyang kwarto, hawak pa rin ang kanyang sketchbook. Hindi na kumibo si Elian, ngunit hindi niya mapigil ang silipin muli ang kwarto. Gabi-gabi, may bagong guhit ang kanyang sketchbook. Lahat ng ito'y larawan ng room 206, unti-unting nabubuo, ang loob ng kwarto, ang lumang kama, ang salamin na may lamat, at isang larawan sa dingding na nakatago sa likod ng kortina, larawan ni Emma kasama ang isang batang lalaking tinakpan ng itim na tinta. Sinubukan ni Elian hanapin ang larawang iyon sa mismong kwarto. Nang makapasok siya isang madaling araw, natagpuan niya ito, nasa mismong lugar ng kanyang drawing. At sa likod nito'y may nakasulat. Siya ang dahilan. Kinagabihan, habang natutulog si Elian, bigla siyang ginising ng matinding lamig. Pagdilat niya, may nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Ang babaeng nakaputi, umiiyak, may sugat sa leeg. Elian, tandaan mo na ako. Biglang nagdilim ang paligid. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang nangyari kay Emma, ang batang lalaking kasama niya, ang kanyang kapatid, si Noel, na nagselos sa kasintahan ni Emma.
Dahil sa inggit at pagkabaliw, siya ang nagtulak kay Emma sa dulo ng kabaliwan. At ang pinakamasama, si Noel ay hindi namatay. Siya ngayon ang isang boarder sa bahay, gamit ang ibang pangalan. Kinabukasan, tulala si Elian habang kumakain ng almusal sa kusina. Isa-isa niyang sinuri ang mga mukha ng iba pang boarders. Isa sa kanila ang maaaring si Noel, ang lalaking naging dahilan ng pagkamatay ni Emma. Nakita niya si Kuya Ramil, tahimik at palaging may dalang gitara. Si Jonas, masayahing estudyante sa engineering. At si Carl, isang graphic designer na madalas mag-isa sa kanyang kwarto. Nagsimula siyang maniktik. Sa bawat sketch na kusa na lang lumilitaw sa kanyang notebook, tila may pahiwatig ang multo ni Emma. Isang guhit ang lumitaw, ang likod ng isang lalaki na may tato ng 2 bituin sa batok. Nang gabing iyon, lihim na pinasok ni Elian ang mga silid habang tulog ang lahat. At doon niya nakita ang tato sa batok ni Carl. Kinabukasan, kinausap ni Elian si Aling Glow. Aling Glow, si Carl, kailan po siya nagsimulang tumira dito? Mga 2 buwan pa lang. Tahimik yan. Pero parang may itinatago, madalas kong marinig na nagmumura mag-isa tuwing gabi. Nagdesisyon si Elian, susubukan niyang harapin si Carl. Ngunit bago niya ito magawa, may nauna sa kanya, si Emma. Isang gabi, may malakas na sigaw mula sa kwarto ni Carl. Nang sumugod sila, nakita nila si Carl na nagsusuka, nanginginig, at nakatitig sa kisame. Sa kisame, may nakasulat sa dugo. Umamin ka. Kinabukasan, wala na si Carl. Ayon kay Aling Glow, nagpaalam itong lilipat ng bahay. Ngunit naiwan ang kanyang isang lumang photo album nakatago sa ilalim ng kama. Doon nakumpirma ni Elian ang hinala, Carl ang tunay na pangalan ay Noel E. Paredes. Si Noel, ang kapatid ni Emma. Akala ni Elian ay tapos na ang lahat. Ngunit isang gabi, habang pinipilit niyang matulog, muli siyang pinasok ng bangungot. Sa kanyang panaginip, naglakad siya sa pasilyo ng boarding house. Bawat pinto ay bukas. Lahat ng dating boarders, kasama si Mara, nakaupo sa kama, nakatulala, parang walang kaluluwa. Sa dulo ng pasilyo, naroon si Emma. Nakatingin sa kanya. Salamat, Elian, pero hindi pa tapos. Bakit? Tanong niya. Ang bahay na ito, ginawa para maging kulungan ng mga alaala. Nagising si Elian na may sugat sa kanyang kamay, para bang may pilit na humawak sa kanya habang natutulog. Mula noon, ang mga guhit sa kanyang sketchbook ay hindi na lamang tungkol kay Emma. Iba't ibang multo na ang lumilitaw. Mga dating nanirahan sa boarding house. Lahat ay may sariling kwento ng trahedya, galit, at pagkamatay. At unti-unting nawawala ang kanyang kakayahang kontrolin ang sarili. Ang kanyang mga kamay ay kusa ng nagguguhit. Ikaw na ang susunod, Elian, bulong ng kanyang sketchbook. Matapos ang sunod-sunod na kababalaghan, nagpasya si Elian at Mika na balikan ang silid na pinakaayaw pasukin ng kahit sinong boarder, room 206. Sa kasalukuyan, ginagawang bodega ni Aling Glow ang kwarto, ngunit hindi niya ito pinapagamit kan-inuman, kahit may kakulangan na sa mga kwarto. Habang binubuksan ni Elian ang pintuan gamit ang lumang susi, may malamig na hangin na lumusot palabas. Walang bintana ang kwarto, pero parang may kakaibang lamig sa loob, tila galing sa lugar na matagal nang hindi nasikatan ng araw. Pagpasok nila, agad nilang napansin ang kakaibang ayos ng silid. May lumang kama sa gitna, ngunit nakaturo ito sa isang pader na may guhit ng pintuan, gamit ang chop. Ang pintuang ito ay may doorknob na iginuhit rin, at may nakasulat sa ilalim. Huwag mong buksan kapag naririnig mo na siyang umiiyak. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Mika, kinikilabutan. Sa gilid ng silid, may nakapatong na lumang music box. Nang binuksan ito ni Elian, kusa itong tumugtog kahit walang laman. Ang kanta ay tila lullaby, ngunit habang tumatagal, parang unti-unting bumabagal at nagiging parang pag-iyak ng bata. Habang nagmamasid sila, napansin ni Elian ang malaking salamin sa sulok. Doon niya nakita ang sarili, pero may mali, nakangiti siya sa salamin kahit hindi naman siya nakangiti sa totoong buhay. Tumalikod siya agad. Mika, bulong ni Elian, yung sarili ko sa salamin, hindi ako yon. Biglang bumukas ang pinto sa likod nila. Akala nila may pumasok pero wala namang ibang tao. Sa halip nakita nila ang isang papel na lumilipad mula sa kisame, tila galing sa kawalan. Sinulat ito ng isang dating boarder, nakapirma bilang, L. Mas mahigit, hindi ako makaalis. Araw-araw, 3:03 AM, may kumakatok sa pader. Hindi sa pinto, hindi rin sa bintana, sa mismong pader. At minsan, naririnig ko ang sarili kong boses na sumisigaw mula sa kabilang bahagi ng dingding. Pero wala namang ibang kwarto roon. Hindi ko na alam kung nasaan ako.
Paglabas nila ng room 206, napansin ni Elian na iba na ang itsura ng hallway. Ang pader ay tila luma na, may lumang wallpaper na hindi naman nila nakita kanina. Ang ilaw ay umiilaw ngunit patayin. Walang ibang tunog kundi ang tila kaluskos ng mga yapak mula sa kisame. Mika, kanina lang, ibang-iba itsura ng hallway. Napalingon sila sa room 206. Sarado na ito, at wala na ang chalk na pintuan.